Naku, ginabi kayo ng Hi, dating. Aling Maria. Saan ba kayo galing? Nanood ho kami ng sine, Aling Maria. Bold. At yung lalaki, wow, nakaka-thrill. Ang katawan, machong-macho. Nakikilig ho Itong batang ito palibase, batang-bata pa. Aling Maria, andyan na ho ba si Papa tsaka si Mama? Ang papa mo'y nariyan na, pero ang mama mo'y wala pa. Ay, oo nga pala, Alma. Ang mabuti papuntahan mo yung papa sa kwarto niya at sabihin mo kakain at baka kamo lumamig ang pagkain, ha? Sige ho, Aling Maria. Aling Maria, lika na. Gutom na ako. Naku, Pa, nauna na ako kumain sa inyo kasi gutom na ako eh. senyorito, kain na ho Opa. kayo. Upo na oh. Kain na. Opa, bakit hindi pa kayo kumakain? Hihintayin ko na, mama mo. Opa, baka mamaya malipasan kayo ng gutom. Hindi, busog pa ako eh. Nagmerienda ako sa opisina bago ako umuwi. Sige, tuloy mo na yung pagkain mo. Bakit nakatiwangwang yan? Sadyang hindi ko pinaligpit yan. At bakit? Para madatnan mo. O ano ngayon nadatnang ko? Hindi ka ba nakukonsensya, Rosa? Anong dapat kong ikonsensya? Na hindi ka na nahintay ng mga anak mo? Ilang beses na kung umuwi kay halos ating gabi na. Ilan? Maraming beses na hindi ko na mabilang. Eh ano ngayon? Ano ngayon? Nakalimutan mo na bang ina ka ng tahalang ito? Nakalimutan mo na bang hindi na dapat ugaliin ng isang babaeng katulad mo ang magpaabot ng hating gabi sa lansangan? Hoy! Inaabot man ako ng hating gabi. May dahilan. Anong dahilan? Overtime! Marami kang trabaho sa opisina dahil inuobliga ka ng boss mo. Ganun ba? Ganun nga! Huwag kang sinungaling, Rosa. Huwag kang sinungaling. Ba't pinagbibintangan pa kong sinungaling nito? Wala kang overtime. Walang maraming trabaho sa opisina ninyo. Tumawag ako kaninang after office hours at ang sabi nagmamadali kang umalis. Nagmamadali ka! Rosa, hindi ko natatanungin kung saan ka nagpunta. Pagkat ayokong masira ang pagtitiwala ko sa iyo. Sana, hindi mo ako pinagtataksilan. Tahasan ko sinasabi sa iyo, nakatiting lang nakatibayan ang mahawakan ko. Na ako'y niloloko mo. Na ikaw, Rosa, ay nanlalaki. Tandaan mo! Papatayin kita.
O ano ate, sigurado ko nandyan na si Mama, no? Pinagalitan ba ni Papa? Dapat naman. Ang bait-bait na ng Papa eh. Mahal na mahal siya tapos hindi man lang natin siya makasali sa pagkain. Alin, kung sa iba-iba lang yan, gulpi ang inaabot ni Mama. Lalo't ganito hating gabi siya kung umuwi palagi. Ano ate, ginulpi ba? Masyado kang maraming tinatanong. Siya nga pala, Melody. Bukas ha, hingi mo akong excuse, hindi ako papasok sa school. Hindi ka kamo papasok ate. Bakit? Meron akong gagawin maghapon. Siguro hanggang gabi. Hanggang gabi. Anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Ikaw, Melody ha, ang dami-daming tanong ha, matulog ka na! Di matulog. Johnny, Yes, ma'am. kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang nakasagot sa tawag ng asawa ko kahapon after office hours. Ako nga po, ma'am. Sabi ko pa nga nagmamadali kang umalis eh. Alam ko. Pero uli-uli, kahit sinong tumawag dito, asawa ko man o hindi, sabihin mong may overtime ako, kahit wala. Naintindihan mo? Oo, sandali lang, ma'am. Ibibigay ko lang tong dyaryo kay boss. Pakialam ko sa'yo. Ma'am, O bakit? tawag ko kayo ni boss sa loob. Wow! You look beautiful with that dress. You like it, boss? Of course. Darling, mamaya ulit ha. After office hours, okay? Anything you say, boss. Anything. Pa? Ang ate mo, Ewan ko ho, hindi pumasok ah. ano, hindi pumasok? Bakit daw? Ewan ko ho, basta ang sabi sa akin ng ate, siya na lang daw nakakaalam nun. Saan nagpunta? Hindi ko nga ho alam, basta pagdating niya, siya na lang tanungin niyo. Sige pa.
Santiago Constructions? Sino ba ito? Ah, Johnny. Ikaw pala ang janitor dyan. Si Mr. Castro ito. Ang Mrs. ko, nariyan pa ba? Ah, may overtime. Maaari ko ba makausap? Ah, nasa conference, hindi maaaring abalahin, ha? Ah, hello, Johnny. Pakisabi mo lang sa misis ko na tumawag ako, ha? Ah, salamat. Bakit, anak? May nangyari ba sa'yo? Pa, kawawa ka naman. Iha. Ba't ka maaawa sa akin? Malakas pa naman ako, ah. Wala pa akong sakit. Pa, hindi naman yun eh. May natuklasan ako kay Mama. Ano, anak, ang natuklasan mo sa mama mo? Pa, si Mama. May lalaki. Pa! Pa! Pa, kawawa ka naman. Pa, ano binabalak mong gawin? Matulog na kayo. Pa? Sinabi kong matulog na kayo! Pa, gusto ko lang ipaalala sa'yo na ikilamang utos ng Diyos. Huwag kang papatay. Ang bawat kataksilan, ang hanggahay kamatayan. Pa, ang bawat taksila ng tao, Diyos lamang may karapatang magparusa. Ako ang pinagtaksilan. Ako ang dapat humatol. Pa, pag ginawa mo yan, lalabag ka sa utos ng Diyos. Pa, matakot ka. Iwan niyo na! Iwan niyo na ako! Ate, kinakabahan ako eh. Baka kung ano ang mangyari. Kung bakit naman kasi sinabi-sabi mo pa kay Papa eh. Anong ibig mong mangyari? Hindi ko sabihin. Ganun ba yon? Si Papa, habang paano ba siyang ganyan, pinipindeho? Aba, hindi pa pwede yung ganyan. Eh mas mabuti na yun kesa naman magpatayan sila. Pero bakit kaya nagawa ni Mama yun? Siguro hayop sa sarap ng lalaki niya. Ang sabihin mo, si Mama, malandi talaga. Kung kailan tumanda sa kalamandi, kaputahan kami ginawa niya. Baka naman may dahilan siya. Dahilan? Anong dahilan? Sige nga, sabihin mo. Eh baka si Papa, wala nang maibuga, wala nang libog. Ikaw, Melody ha, itigil mo yung bibig mo. Kaya bata-bata mo pa, wala ka sinasabi kundi libog, libog. Ano yan?
Delphine, anong ibig sabihin nito? Rosa, hindi ko akalain magagawa mo sa akin ito. Natatanda mo bang sinabi ko sa iyo? Katiting lang nakatibayan ang mahawakan ko na ako'y niloloko mo. Papatayin kita. Delphine, bakit? Bakit, Delphine? Delphine! Delphine! Melody, dali, sumama ko sa ospital! Pag may nangyari sa papa ko, susumpain kita habang panahon. Ngayon din makakaalis ka na. Pinandidirihan kita! Hayop! Melody? O ano? Kumusta ang papa mo? Medyo delikado pa, Aling Marie. Delikado? Kanina umaga lang ako natapos sa operasyon. 50-50 para ho. Ha? At ayon sa espesyalistang doktor na tumingin sa kanya, mabuhay man daw ang papa, paralitiko ng kalahating katawan. Sus Maria Josep. Grabe palang nangyari sa papa mo. Pero, Melody, tiniyak ba ng doktor na mabubuhay ang senyorito? Sabi nga ho ng doktor, 50-50 pa raw. Nandito ka pa pala. Katulad nyo, nasaktan din ako sa mga pangyayari. Kung may dapat mang sisi sa pangyayari, walang iba kundi ikaw. Buti na lang wala si ate rito. Naiwan siya sa ospital. Kung nagkataon, baka pinagtabuyan kang parang hayop. Alam kong gusto niyo akong umalis. Taalis ako. Pero bago ako umalis, gusto kong bigyan niyo ako ng pagkakataon magpaliwanag. Kung bakit sa kabilang mahal na mahal ako ng papa niyo, ay nagawa kong manlalaki. Patunay lamang yan na sobra ang kati mo. Yes, you may think of it that way. And I'm giving you the benefit of that accusation. Hindi ko kayo masisisi. Pero sa ginawa ko,
Hindi rin niyo ako masisisi. Hindi. At bakit hindi? Ikaw na ang lalaki ah. Ikaw na nagputong ng tae sa ulo ng papa ko. Ikaw na rin ang sumira ng magandang pangalan ng ating pamilya. Yes, I admit that. But I am only human, with flesh and blood. And I also have my needs. Gusto ko rin lumigaya. Lumasap ng kamunduhan. Without you knowing it. Gusto kong malaman ninyo. Ang papa nyo ay isang impotent. Good morning. Good morning. Your name, please? Andrea Ramos. Pare, pass na muna ako sa lakad natin mamaya. Tinatapos ko pa itong report eh. Address, number 4, P. Lopez, Mandaluyong, Metro Manila. Pabaya mo. Next week siguro. O sige, next time ha. Kasi nagpapa lang sa akin. O, ayan, 20 dyan, Dennis, tawag ka. Dennis, Oo, sandali. yung sinabi ko sa'yo, bibigyan Akong bahala ko dyan, sa- pare. Kasi kailangan. Ayun, bukan mamaya kailangan. Oo. Si Japante. May baon kami parehong lunch. Tipid pare. Napasyal ka, anak. Hindi mo ako anak. Hindi kita ina. Kung meron man akong ina, matagal na siyang patay. Nagpunta ako dito para magbaka sakali. Hindi para makiusap. Lalong-lalo na para hindi magmakaawa. Nagpunta ako rito para papirmahan sa itong mga papeles. Papirmahan? Ano yan? Papeles na sumasang-ayon kayo ni pagbili ang kaisa-isang conjugal property niyo ni Papa. Ang tahanan na amin tinitiran. Kailanganin namin magkapatid ang pagbibilan para may pangtubos kami sa aming ama. Nang kung hindi dahil sa inyong kataksilan, hindi siya magkakaganon! Dahan-dahan ka sa pananalita mo. Huwag ka mag-iskandalo rito. At bakit kailangan hinaan ko ang aking pagsasalita? Gagawa kayo ng milagro pagkatapos ngayon nahihiya kayo? Kailan pa kayo tumanda? Doon kayo natutong kumiri, lumandi, manlalaki! Itong hype na lalaki na to, ang nakita kong kasama ng babae sa motel! Shit! Niloloko ng walang yan lalaking ito ang asawa niya. Pati ng babae niyan. Magkabit silang dalawa! Magsama kayo sa impyerno! Mga hayop! Mga hayop! Magandang gabi po, senyora. O Maria, natraso ka yata ng dating. Kasi po, nung tawagan ninyo ako sa telepono, hindi kaagad ako nakapunta rito. Nang umalis po mga bata papuntang ospital,
Saka naman po ako nakasimple ng pagpunta rito sa inyo. Maupo ka. Sige, maupo ka. Salamat po, senyora. Bakit po ba ninyo ako pinapunta rito? Dahil dito sa kontrata na pinapipirman sa akin ni Alma, ayan, napirmahan ko na at ibigay mo ito sa kanya, ha? Opo. Senyora, ano po ba yung sinabi sa akin ni Alma na tila yata iniskandalo niya kayo sa opisina? Baliwala yun. Okay lang. Kaya lang natanggal ako sa trabaho. Talaga naman yung batang yan. Hindi na kayo pinagmakahiya. Wala tayong magagawa. Talagang matindi ang galit sa akin ng batang yan. May bayan na ba sila ng bahay na yan? Opo, meron na. Ito na nga lamang pong hinihintay. Saan naman nila balak tumira pagkatapos? Sobra naman po sa ospital ang mapagbibilhan ng bahay. Sabi ni Alma, meron na raw po siyang bahay na mabibili kahit na maliit lang. Ang sabi pa nga po hindi na nga raw nila ako kasama dahil po wala na nga raw po silang ipasisweldo sa akin. Kaya nga po ang sabi ko okay lang. Kumusta naman ang kanilang pag-aaral? Nagsipaghinto nga po Si Delphine, kumusta? Sa awa po ng Diyos, senyora. Mabuti-buti na po. Pero, naparalitiko po ang kalahati ng katawan niya. Sabi nga po ni Alma, ayon daw po sa doktor, kung may pagagamot ang Senyor Delphine sa ibang bansa, may pag-asa pang gumaling. Yan nga pong napagkasundoan ng magkapatid, senyora. Kahit na ano raw pong trabaho papasukin nila. Pag-iipunan daw nila ang pagpapagamot ng kanilang papa sa ibang bansa. Ano kayang klaseng trabaho ang mapapasukan nila? Okay ba, pare? Okay. Bye. Sit down. Girls, anything? Isang ladies drink na lang. How about you, beautiful? Juice na rin. Juice? How about something to eat? No, thank you. If you want to. Dalawang juice. Special, ha? Kami isang round na beer, ha? Ano ba ho, sir? Ha? Wala na! Ayos na yun. Sandali lang ho, sir. Okay. Girls, siya nga pala. Ako si Mario. Siya yung si Luis, barkada ko. Nice meeting you. Ako nga pala si Alma at si Melody, ang sister ko. Magkapatid kayo? Magkapatid kayo? Bah, pare, ayos na ayos pala eh. Pag nanligaw tayo, isang bahay na lang pupuntahan natin. Okay to, ate.
Ngayon pala natin nakilala, ligaw agad ang birada. There's nothing wrong with that. Baka magalit pa yung mga asa-asawa niyo. Hey, we are free, like a free bird. Wala kaming asawa. Tama na yung buladas mo. Halika, sayo tayo. Sayaw? Ba, sayaw kami. Sayaw kami. Alam mo, tingin ko sa'yo, quiet type ka. Yung bang shy type? Sa tingin ko, parang nisente ka sa ganitong lugar eh. Pasensya ka na, ngayon lang kasi ako nakapunta rito eh. Pinilit nga lang ako ni Mario eh. Hindi nga alam ng papa ko. Ano na uli pangalan mo? Luis. Luis Delgado. Delgado? Mayayaman ng mga Delgado ah. Nag-aaral ka pa ba? Oo. Ano naman ang kinukuha mo? Sabi ng papa ko, medicine daw eh. Eh di medicine. Doktor? Yung mga kapatid mo? Wala akong kapatid, nag-iisa lang ako eh. Only son? Oo. Luis, etong amin. Mabuti pa kaya eh. Dumaan muna kayo para makapagkape. Hindi na. Masyado ng late eh. Sa ibang araw na lang. Ikaw ang bahala. Hoy! Anong ginagawa nyo? Yung batang to, bata-bata pa eh. Nakikipagtukaan na. Kasi ate, binigyan niya ako ng magandang tip kaya pinagbigyan ko na siya. Ikaw ate, kanina nakita ko binigyan ka ni Luis ng 1,000 tip. Kaya kailangan halika mo rin siya. Sige na ate, huwag ka na mahiya. Luis, sabi nung kapatid ko, halikan daw kita. Uy. Luis, Pa, good morning. good morning. Oh, ano ba nangyayari sa'yo? Kanina pa kita pinagmamasdan mula ron ah. Nakatulala ka, para ka na matanda niya na. Wala pa. Saan ka ba nang galing? Kasi sinama ko nila Mario pa eh. Medyo nagpaumaga na kami sa tabing dagat pagkagaling namin sa nightclub. Nightclub? Good! Naku, yan ang dapat mong gawin, iho. Hindi yung maghapon ka nandito sa bahay, sub-sub yung ulo mo sa pag-aaral, iho. Yan ang maganda mong gawin. Ang sarap pala, no? Ang saya. Nakakawili. Hoy, dahan-dahan ka ha. Baka yung nakakawiling yan eh, mapabayaan mo ng pag-aaral mo, maging adik ka sa nightclub. Pa naman, ba't ko pababayaan ang pag-aaral ko? Good. I know I can rely on you. Pa? Mukhang hindi kaya tayo mag-uopisina ngayon. Hindi nga, may problema eh. Problema? Tungkol saan? Tungkol sa'yo, tungkol sa akin. Come on, pag-usapan natin. Let's talk about it, ha? Mabigat ba yung problema natin, pa? May kabigatan din. Ang inaalala ko'y baka sumamba ang loob mo sa akin. Alam mo namang ayoko sasama ang loob mo sa akin. Ba't naman sasama loob ko? Alam mo naman malakas ka sa akin. Upo muna tayo. Luis, alam kong mahal na mahal mo ang iyong mama eh, nung nabubuhay pa siya. At magpanggang ngayon, alam kong mahal na mahal mo pa rin siya.
Luis, tungkol dyan ang problema ko eh. Umiibig na ako ngayon. Well, what do you know? Well and good pa. Hindi ka galit? Why should I? Okay ba siya pa? Yes, I think so. Maganda siya, mahinhin, mabait. She's a career woman at edukada pa. Like my mom? Yes. No problem pa. Kailan naman ang kasalan? Patatagalin mo pa ba yan? Ikasal na kagad para madali na kagad yung gano'n, no? Ano? Para madali... Not yet. Dala mo ng kasalan. Napagkasunduan namin dalawa na live-in muna kami. Ngayon, kung sure na kami sa isa't isa at sure na rin na siya'y magiging stepmother mo, tsaka na yung kasalan. O, kailan mo naman siya iuwi rito? Sana lang madaling panahon, okay? Okay! Okay! Approve! Pa? Oh, pa, umiiyak na naman kayo. Bakit ba? Anak, awang-awa na ako sa sarili ko. At sa inyo na ate ko. Kung hindi lamang ako nagkaganito, hindi niyo papasukin ang malaswang hanap buhay na yan. Dapat sana ngayon eh, nagsisipag-aral kayo at malapit niyo na matupad ang pangarap kung kayo'y makatapos. Naririyan na yan, pa. Wala na tayong magagawa. Kaya wala yan, Rosa, yan ang may kasalanan ng lahat ng ito. Pa naman, tigilan na yung kakaisip dyan. Makakasamala sa sakit niyo yan eh. Hirap na hirap na ako. Tama na, pa. Pa naman, halika na kayong kumain. Asa ng ate mo? Nasa bangko ho, naghulog ng pera. Kain na pa. Alam mo pa, may maganda akong balita sa inyo. Kulang na lang ng 40,000. Kumpleto na yung iniipon naming pera para sa inyo. Yung gagamitin naming pagpadala sa inyo sa ibang bansa para maipagamot kayo. 40,000. Labis-labis na ang ginagawa ninyong pagsasakripisyo magkapatid dahil sa akin. Baka naman ibinibenta na ninyo ang inyong mga katawan. Alalahanin sana ninyo. Yan ang lamang ang nalalabi ninyong kayamanan. Hindi pa. Alam naman namin hindi mo gusto mangyari sa amin eh. Kaya nga ingat na ingat kami ni ate. Opa, kain na kayo. Kain kayo mabuti pa, ha? Ate, nag-iiyak na naman si Papa eh. Oh, anong ginawa mo? Tulad pa rin ng dati. Sa awa ko nga sa kanya, nasabi ko na kulang na lang ng 40,000 yung iniipon natin. Ate, nagdaan ka ba sa doktor? Oo. At ang sabi ng doktor, pag natagalan pa raw na may padala sa ibang bansa si Papa, malamang daw mawala na ng halaga ang lahat. Ha? Ano ngayon ang binabalak mo, ate? Ang mahagilap ang 40,000. Alam mo, Melody, may naisip na akong paraan eh. Anong paraan? Sei de mim que sei de amor bem mais que fiz e trago o colo e as mãos suados e uma razão perseguir você, seja lá quem. E esse lado meu que cala o som é o bicho, é a mata, a terra, é o caos
gravado em mim na reta de explodir. Posso ver que meu melhor trabalho em paz seja você. Aonde, como, hoje, You know, it seems so hard to find real love. A love that is soft and warm. You know, there are many things in life Isa pang ang beer dito. on to because I've been let down so many times. Sa paraw beer, oh. But I found that Alma, nakita na ako na pinahanap mo. Talaga? Oo, mayaman at kilala sugapa sa mga babae. Lalo sa mga donselya. Eh, nakakatayak ako Donata na dun Celia ako. Sinabi mo ba sa kanya yon? Oo, kaya lang. Ang taas daw kasi ng presyo mo eh. Hanggang 20 mil lang daw siya. Pero Donata, 40 mil ang kailangan ko. Ayaw eh. Baka naman sa inyong magkapatid pumayag. Pwede ba Donata? Huwag misalin kapatid ko. Eh, may tuna naman siya eh. Kahit na ako lang. Bakit hindi ate? Kung handa ka magsakripisyo para kay Papa, handa rin ako. Obligasyon ko yung bilang anak niya. Tulad mo, gusto ko rin siya gumaling. Melody? Basta sasama ako. Donata, sasama ako sa inyo. Okay! Tuloy. Sandali lang Mr. De Leon, nandito na po sila. Patuloy mo. Tuloy. Bakit dalawa sila? Sinama ko rin sa baka matipuhan mo. Ang gaganda niyan. Walang itulak kabigin. Pareho maganda. Mr. De Leon, 20 mil ang isa niyan. Dalawa sila, bale, 40 mil. Donata, pagdating sa kwarta, wala tayong problema. Total, tipo kong dalawang yan. Kukunin niyo yung dalawa? Alam ba nila ang gusto ko? Opo, siguradong donselya sila. At patutunayan po namin sa inyo. Iya. Kaya ko rin patunayan yun. Nata? Okay ang sang to Isa na lang.
Donata, parehong okay ito ah. Donata, yung nakaberde. At umalis ka na rin. Mr. De Leon. Alma, ikaw ang napili. Nakakahiya ka. Bakit ika-ika ka maglakad? Ate, ang sakit pala magpa-virgin. Tiisin mo. Tena. Nananakit ang buong katawan ko eh. Sinabi na nga tiisin mo nga eh. Basta ang mahalaga, nakuha na natin yung kakulangang pera para mapagamot natin si Papa sa ibang bansa. Eh kung tanungin tayo ni Papa kung saan natin kinuha yung perang Basta ang yan. sasabihin natin sa kanya, merong isang lalaki na sira ang tuktok na binigyan tayo ng ganong kalaking halaga. Tena. Lakad mo, Melody, ha? Lakad mo. Oh, Melody. Pinaganda mo nga yung lakad mo. Ang pangit naman yung mukha mo. Ano ba naman yan? Ate, ang sakit talaga eh. Pagandahin mo yung mukha mo, pasiyahin yung mukha mo. Mahalata tayo ni Papa. Basta ang mahalaga, kumpleto na yung pera natin at sigurado kung matutuwa si Papa. Yung mukha mo, Melody, ha? Tara na. Pa? Pa! Pa! Siguro,
Kanina pa tayo naantay ng anak ko. Nakakahiya. Oh, bakit? Ayos na ba makeup ko? Of course, ayos yan. How about my gown? Of course, everything is all right. You look so beautiful as usual. Oh, come on. Let's go. Now. Oh. Ah? Ah, anak. Diyan na. Anak, siya yung sinasabi ko sa'yo. Well, son, did I make a perfect choice? How do you like her? You like her? Son? Son? Mano po, Mama? Teka, tama na yan, tama na yan. May nagugutom na kami. Yung pagkain yung pinahanda ko sa'yo, okay na ba? Special treat pa. Oh. Para sa mama ko. Ganun ba? Oh, okay, let's go. Teka muna pa. Ako escort sa kanya. Teka naman, diyan ka na lang sa likod. Ha? Ay, teka! Wow! Siguro kung hindi mo ako gusto, hindi mo ako paupuin dito. Uupuin din, Ma. Kaya lang, medyo nakasimangot ako. Upo ka na nga. Thank you. Ang upuan ko, hindi mo hatakin? Ikaw na pa. Ang laki ng katawan mo eh. Sinasayang mo. Yan. Kuha ka na, Ma. Thank you, Iho. Ako, hindi mo pagsisilbihan? Dampot ka na lang dyan, pa. Upo na, Iho. Kain ka mabuti, Ma. Oh, ba't di ka kumain, Iho? Huwag mo akong titigan ng ganyan, baka matunaw ako. Hindi kasi nakakasawa yung beauty mo, Ma. Tulad nung nakilala kong babae. Ako, hindi mo tititigan? Oy, may nakukursunadahan na siya. Meron nga, Ma eh. Alam mo, maganda rin siya pareho mo. Kaya nga lang black beauty siya. Cute, saka very charming. Oy, teka. Paano pag-aaral mo? Bakit? Pagka ba nag-asawa na tao, hindi na pwedeng patuloy yung pag-aaral. Pwede naman, Ma, di ba? Bakit hindi? O, tamo. Di pwede. Sana, Iho, madala mo siya rito at nang makilala naman namin. Liligawan ko pa, Ma eh. Ano? Ngayon mo lamang liligawan? Akala ko ba'y girlfriend mo na? Huwag ka sanang ibigin. Tignan mo naman ng mga panalangin nito si Papa Mao. Eh kung ikaw nga dyan, tanda-tanda mo na, nabulag mo pa si Mama eh. Hindi, mapapaibig mo siya. At sana, Iho, kung mapaibig mo siya, I want to personally meet her. Okay? Okay. Kay Papa, itatago ko, hindi ko papakita. O, loko ka! O, sige, na, kumain na tayo. Loko. Ang yabang naman ito.
kayo pala. Magandang araw, Melody. Magandang araw naman. Ang tagal yung di dumalaw ah. Kasi masyadong marami akong inaasikasong business eh. Alam mo naman ako. Basta, kailangan ako sa business namin eh. Ewan ko itong si Luis eh. Kasi ito, kaya hindi nadadalaw eh. Subsubang ulo sa pag-aaral. Ba't meron ka niyan? Kamamatay lang ng papa namin eh. Ha? Condolence. Thank you. Condolence. Thank you. Tuloy muna kayo. Upo muna kayo. Ate? Ate? Nandito si Mario tsaka si Luis. Magandang araw, Alma. Upo kayo. Napasyal kayo. Wala, para dumalaw. Alma, meron naman kaming mga telepono sa inyo. Ba't hindi mo man lang kami tinawagan nung mamatay ang airpot mo? Sana nakatulong man lang kami. Maraming salamat, Mario. Biglaan kasi ang pagkamatay ni Papa eh. Alma, hindi mo na kayo makakapag-floor siya niyan. Hindi na siguro. Saka wala na rin kaming planong bumalik sa ganung uri ng hanap buhay. Tama. Masasagwa eh. Hindi bagay sa mga beauty ninyo eh. Siya nga pala, ba't ba kayo napasok sa ganyang klaseng uri ng hanap buhay? Ay nako, Mario. Napakahabang kwento. Kung ikakwento pa namin sa inyo, baka mamaya mag-iyakan pa kami magkapatid dito. Ano bang atin? Luis, ano raw sadya natin? Sabihin mo na sadya mo. Mario, wrong timing yata eh. Wrong timing daw yata eh. Wrong timing? Anong wrong timing? Kasi, kamamatay-matay lang pala ng papa ninyo eh. Parang, hindi naman tama kung itutuloy pa namin yung balak namin. Balak? Anong balak? Gusto sana namin kayong bitahing mamasyal eh. Mamasyal? Sige. Melody? Sama tayo ate. Lagi na lang tayo nakakulong dito eh. Para makasagap naman tayo sa riwang hangin. Sige na. Baka naman mapintasan kayo ng mga taga sa inyo. You don't like it. Leche sila. Pumintas na sila ng pumintas hanggat gusto nila. Basta kami, hindi namin sila pinagkailaman, kaya hindi lang kami dapat pakialaman. Sasama kami magkapatid sa inyong dalawa. Alam mo, Alma, nung una ko palang pagkakita sa'yo, na-inlove na ako sa'yo. Totoo? Baka naman Mario, nangangarap ka lamang. Kung yun ay isang pangarap, parang ayoko na magising. Nabubulagan ka lamang, Luis. Ang isang katulad ko, hindi na babagay sa'yo. Nababagay, Alma. Dahil sa pag-ibig, lahat ay pantay-pantay. Naintindihan mo? Naintindihan ko, Mario. Lamang, natatakot ako baka lokohin mo lang ako. Lokohin kita, Alma. Parang niloko ko na rin ang sarili ko. At kung ano man yung nakaraan mo, walang kailangan. Walang kailangan, Luis. Kahit na ipagtapat ko sa'yo na hindi na ako dalaga. Kahit ikaw ay babaeng may maruming nakaraan, iniibig pa rin kita. Alma, ang halik mo, hype sa sarap.
Ma! Pa! Pa! Mama! Luis? Ah! Ano bang nangyari sa'yo? Oo. Bakit? Ano bang nangyari? Ibaba mo nga ako. Batiin mo muna ako. Batiin mo ako. Bakit? Pa! Halika rito! Oh, bakit? Halika rito, sandali Bakit? lang. Bakit ba? Yung sinasabi ko sa inyong babaeng nililigawan ko, sinagot na ako. Oh, sinagot ka lamang pala, para kang loko-lokong lalaki riyan. Ambrosio. Pero ibang klase pa. Oh. Hype sa sarap pumalik at saka hype sa sarap sa lahat ng bagay. Pati ganon? Ambrosio! O kailangan naman siya pwedeng madala rito at nang makilala naman namin. Eh gusto ko nga sa Makalawa eh, pero gusto ko medyo forma ka. Yung bang, nung unang beses kang dinala dito ni Papa, nung Ay, parang pakilala naman ka sa akin. magandang damit ko. Eh, gusto ko ma-impress siya sa'yo eh. Ito Natural. naman pa yung pananamit mo, yung... Bakit? Di ba ko mahusay magdala ng damit? Ang dami-dami mong bago yung nagamitin mo para namang sa Makalawa ha. Oh, sige, Papa? sige. Oo. Kailan! Sinagot na ako! Tada! Loko-loko! Ambrosio naman. Ay! Melody, bagay ba yung style ng damit ko, ha? Oo, ate, bagay na bagay sa'yo. Eh, Mario, yung kulay, okay ba? Bagay na bagay sa ganda mo talagang kulay ng damit mo. Talaga? Yung makeup ko, okay Oo, ba? ate, maganda rin ganda mo. application mo sa makeup mo. Talaga? Mario, sabi mo, kilala mo pa si Luis. Gustuhan kaya nila ako? Sigurado magugustuhan ka noon. At kung hindi ka man magustuhan noon, at tsaka paglalaban ka ni Luis dahil mahal na mahal ka noon. Naku, ate, andyan si Kuya Luis. Dali, ate. Naku, dong, kalabayo ko sa akin, Melody! Naku, Mario, okay na ba yung Medyo, posing ko, ha? medyo ilabas mo ng Okay na. konti. Yan. Ay. Wow! Darling, ang ganda-ganda mo. Talaga? Ready? Let's Let's go. Ate, Ah, habang wala kayo ni Kuya Luis, manunod muna kami ng sine ni Mario. Oo nga naman, Alma. Siyempre, ano ba naman ang gagawin namin dito? Mainip kami. Di manood muna kami sine. o sige, pero huwag kayong pagagabi, ha? Oo. Uwi kayo agad, ha? Oo. Let's go. Mario, siguro pag nagkatuluyan silang dalawa, siguradong ingrande, no? Sigurado. Nag-iisang anak yan, tsaka anak nandun yan. Eh, paano kung tayo nagkatuluyan? Kailangan ingrande rin. Ang grande? Hindi naman ako anak nandun. Pero, I'm a businessman. Okay, ang grande. Pero sa isang kondisyon. Ano? Siya munang kiss. O, sige. Ano ka ba naman? Di ka mapakalir yan. Nag-aalala kasi ako baka kung sino-sinong babae ang napili ng anak ko. Anak ko yata yan. Pipili ba naman yan ng hindi okay? Relax lang. Hindi mo maalis sa akin mag-alala ko. Ito ang sa amin. Tana? Luis, kinakabahan ako Baka ismulin lang ako ng mga parents mo. Mababait ang parents ko, at saka hindi nila gawain yung ganun. Hindi ka na. Pa? Uy! Ma? Ang girlfriend ko. Alma, darling. Ang papa ko. Ta mama. Rika. Alma!
Alma! Alma! Alma! Alma! Para! Mama, Tingnan para! mo ko! Mama, para! Alma! Para! Uy! Ano ba? Para, Alma! Alma! Ano ba? Oh, ano ba nangyari? Hindi ko rin alam pa eh. Eh, bakit tumakbo yun? Hindi ko alam. Ano gagawin mo? Susundan ko siya. Ha? Mag-iingat ka, ha? Bakit nagtatakbo yung babaeng yun ng ganun? Para nakakita ng multo. Hindi niya gagawin yun, Ambrosio, kung walang dahilan. Ano nga ang dahilan eh? Ibig kong malaman mo na babae niyong nandidiri sa kanyang ina. At ang inang yun ay walang iba kundi ako. Ambrosio, may pagtatapat ako sa iyo. Nagkasala ako sa aking asawa. At yan ang naging dahilan kung bakit siya namatay. At yan din naging dahilan kung bakit nagtitiis ang aking mga anak. Naghihirap. Ambrosio, alam kong meron akong katuwiran. Mayroon. Aldo, mukha anak mayaman. Sa tingin ko nga eh. Rahin natin. Tratado. Araw na araw eh. Paggabi tayo. Iyak ko. Pag nadalo natin yan, tutuwa sa atin si boss. Maghintay tayo. Hello? Oh, ito nga bahay ni Luis Delgado. Oh, si Don Ambrosio ito. Sino ito? Ano? Ang anak ko si Luis, dinukutin niyo? Ay, hindi. Hindi ko sasabihin kahit kanino. Teka. Nasaan ba siya? Saan na ron? Oo. Oh, alam ko lugar na yan. Sige, pupunta ako dyan. Ngayon din. Oo, mag-isa lang ako.
Ako nga, Don Ambrosio. Tuloy. Tumuli ka, Don Ambrosio. Nasaan ang aking anak? Ang wala, hindi dapat hanapin. Ang naririto, dapat harapin. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang tumawag sa akin, di ba? Ako nga, Don Ambrosio. At gusto kong malaman mo, gawa-gawa ko lamang yun. Nang sa gayon, makatiyak akong darating ka. Dumating ka nga, Don Ambrosio. At ako'y nasisiyahan. Sa himig ng mga salita mo may binabalak kang gawin, di ba? Nahulaan mo, Don Ambrosio. At ibig kong malaman mo na hindi dapat si Luis na anak mo ang inibig ko. Dapat sana ay ikaw. At ngayon, sarili natin ang silid. Bibigyan kita ng laya, Don Ambrosio. You can do whatever you want. Lurayin mo ang aking katawan. Pagsasaan mo ang aking pagkababae, Don Ambrosio, sa abot na makakaya mo. At titiyakin ko sa'yo, Don Ambrosio, kung hayop sa sarap ang asawa mo ngayon, mas hayop ako sa kanya. That I can prove to you. Beyond doubt, Don Ambrosio. Gagawin ko ang lahat para masiyahan ka. Para masiyahan? Ang iwanan ko ang aking asawa at pagtaksilan siya. Yan ang gusto mong gawin ko, hindi ba? Hindi ba? You said it perfectly, Don Ambrosio. Iiwanan mo siya sa oras na matikman mo ko. Ngayon ako naniniwalang talagang matindi ang galit mo sa iyong ina. Hindi ko siya ina! Ina mo siya! Sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Na kaya mo lamang siya isinumpay dahil sa kanyang pagkakasalang nagawa. Na ayon sa kanyang paliwanag ay dapat lamang bigyan ng katwiran. Kahit hindi mo siya kinakailangan laitin katulad ng paglait na ginagawa mo sa kanya ngayon. At huwag mo kong agawin sa kanya. Alam mo naman ang kapalit niya. Ang kanyang kabiguan, ang kanyang paghihirap, at ang kanyang pagpapakasakit. Alma, ina mo siya. At hindi ka magiging tao kung hindi dahil sa kanya. Kaya't ni sa pangarap ay hindi ka dapat na mag-isip ng ganyan tungkol sa kanya. At isa pa, Alma, ay mahal ka ng aking anak. Huwag mo kong demonyuhin. Huwag mo kong gawing taksil sa aking asawa. Na yung ina, nag-traidor kay Luis. Na aking anak. Ang tao'y nakalilimot. Makalilimot ko ngayon, Don Ambrosio. Luis! Kanina pa ba kayo? Kumusta ang ate ko? Okay ba sa mga parents mo, ha? Ha? Ate? Ate! Wala ate mo. Wala. Bakit? Di ba kasama mo siya kanina? Kanina yun. O saan siya nagpunta ngayon? Ewan ko. Juan Melody, nung pagkakita niya kay mama saka kay papa, biglaan lang siyang tumakbo. Iniwan nga ako eh. Bakit daw? Kaya nga ako nandito eh. Alam mo, may araw pa lang nandito na ako dahil hinihintay ko nga siya para nga tanungin sa kanya kung bakit eh. Saan kayo nagpunta si ate? Si Mario nasan? Hindi na nga ako hinatid dito dahil sabi pupunta raw sa inyo dahil excited din daw siyang malaman kung anong naging resulta ng pagdala mo kay ate sa inyo. Saan kaya nagpunta yun si ate? Hindi ko nga alam eh. Kanina ba nung magtatakbo siya,
paalis sa inyo. Napansin mong masama ang loob? Hindi. Oo, masama loob nun, sigurado ko. Buti pa hanapin natin. Saan naman natin hahanapin yun? Kahit saan. Subukan natin sa mga hotel. Pihado ko, hindi uuwi yun dito dahil alam niyang masusundan siya rito. At sigurado ako na may nakita yun na hindi niya nagustuhan kaya nagkaganon. Halika na, hanapin natin. Hello? O Luis, mama mo ito. Saan ka naroon? Akala kong sinong tumatawag. Ano? Nilukot ka? Kasama mo si Melody? Hello? Hello? Balik ka yan doon! Halika! Sige, dali! Hello? Hindi na ito si Luis. Isa na ito sa mga kidnapper. Anong kailangan niyo sa kanila? Sa kalayaan nila, sa palagay ko'y pwede na ang 300,000 pisong cash. 300,000. Oo, Mrs. Kailangan namin sa gabi ito. At kung hindi, ang 2 dinukot namin ay matatagpuan nyo na lamang na patay. Hindi! Dadalhin ko ang pera sa inyo. Saan ko kayo matatagpuan? Saan? Saan ko dadalhin ang salapi? Dito mismo sa kinaroroonan namin, Mrs. Ikaw mismo ang magdadala. Lang nag-iisa. At hindi ko gusto na makarating ito sa mga alagad ng batas. Oo. Hindi. Pupunta ko dyan mag-isa. Saan ang address ninyo? Bigay niyo sa akin. Saan? Dito sa Acacia Street. Bodega ito. Number 15. Maliwanag ba, Mrs.? Tanda mo. 300,000 pisong cash. Paano ho ngayon? Hindi ko nga malaman. Wala si Ambrosio. At kahit naman naririto siya, natitiyak kung wala siyang 300,000 pisong cash. Kukunin pa niya sa bangko. Wala akong bangko ngayon, Mrs. Alam ko. At may banta sila. Na kung hindi dalhin ng salapi ngayong gabi, papatayin nila si Luis. Ho? Paano ho ngayon? Kailangan ho tumawag tayo ng pulis. Hindi. Lalo mapanganib ang minumungkahi mong yan. Sa anumang paraan, liligtas ko sila. Mapanganib ho ata ang binabalak ninyo, Mrs. Handa kong ibuwis ang aking buhay, alang-alang sa kanila. Ibig kong malaman mo na si Melody ay aking anak. Sandali, Mrs. Sasama na ho ko sa inyo. Ay aking katipan.
Kakailanganin mo yan kaya binigay ko sa'yo. O sige, ikaw nang bahala. Ingat ho. Sino ka? Ako ang kausap sa telepono. Dala mo sa lapi. Oo, Asan? eto. Akin na. Labas mo. Hindi! Ipakita niyo muna sa akin ang kinidnap ninyo bago ko ibigay sa inyo sa lapi. Tuloy. Ma! Ma! Halika. Doon. Sige. Boss! Boss! Bakit? Si raw ang taong kausap mo sa telepono, boss. Dala mo ba sa lapi? Oo, 300,000 piso? oo, cash. Akin na. Bago ko ibigay sa iyo ito, pakawalan mo muna sila. Mauta ka talaga, babae. Pakawalan sila! Sa labi.
Bakit? Bakit ano nangyari sa inyo? Pa, niligtas kami ni Mama sa mga kidnapper. Kinidnap kayo? Oo pa, kasama nga pala namin si Melody. Anak din pala siya ng Mama eh. Ambrosio, wala na siyang galit sa akin. Ang problema ko na lamang ay si Alma. Si Alma? Nasa loob si Alma eh. Nasa loob si Alma? Nakita niyo na siya? Oh, mahabang kwento yan, anak. Pero ang tanging masasabi ko sa iyo nabigo siya sa aking pagkalalaki. Nang nagpumilit siya napagbuhatan ko siya ng kamay. Nawala siya ng malay tao at tinala ko siya riyan. Ma? Pa? Sandali lang. Alma? Alma? Darling. Luis. Luis! Huwag ka mag-alala, Ma. Kung kinakailangan lumuda kay ate, makiusap, magmakaawa, gagawin ko, Ma. Para tanggapin ka lang niya uli. Alang-alang sa pagsasama-sama nating muli. Ganyan nga ang nangyari. Pinain Mama ang kanyang buhay. Alam mo, darling, nakila ang Mama. Nakila siya. Ma?